My head is still painful when I woke up. Lumingin ako sa paligid pero walang ibang tao. Hinahanap ko si Anya pero hindi ko siya makita. The door opened and my mom entered the room. I fixed my seat and looked at her. Inilagay niya ang paper bag sa sofa at naupo. I looked into my mom's face and noticed that she couldn't look into my eyes. I feel like she's hiding something from me. Humiling ako dahil siguro ay nag-alala lang ang mom ko para sa akin. Ever since when I entered Sylvia Senior High School and ever since met Anya, I became a good student. Naging mabuting anak din ako dahil sa babaeng nakilala ko sa eskwelahan na iyon. Dahil sa matataas na marka ko ay natuwa sa akin ang nanay ko. And when I introduced Anya to my family, I had a wonderful relationship with my mother. We no longer fight. Tuwang-tuwa ang nanay ko kay Anya. She always said that Anya is a blessing. Because of her, I became a good son. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa lahat ng magagandang nagawa ni Anya sa akin. Tinulungan niya akong ayusin ang problema ko na kahit ako mismo sa sarili ko ay hindi ko maayos. I just realized how lucky I am to have Anya. How lucky I am to have her as my girlfriend and to have her by my side. Wala na akong mahihiling pa. Masaya na ako ngayon at hindi ako papayag na mawala pa sa akin ang babaeng mahal ko. Is there a problem, Mom? Tanong ko. Kanina pa siyang hindi mapakali. Parang may bumabagabag sa kanya. Nothing, son. I'm just tired. She stammered. Nagsisimula na ako mag-isip na may maling nangyayari. May problema talaga. Pero nawala ang tingin ko kay Ma'am nang pumasok ang dad at ang kapatid kong si Paris. How are you, kuya? Bungad na tanong sa akin ng kapatid ko. Sinagot ko siya pero nakatuon pa rin ang tingin ko sa kanila ma'am at dad. It was as if they were talking about something. Paris, go get out first. We will talk to your brother. My dad ordered. I looked at him and started to feel nervous. Tama ako. May problema nga. But dad, I just got in here. Pagrereklamo ng kapatid ko. Inilabas ni ma'am ang isang black card mula sa wallet niya at nagsalita. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Just do whatever your dad said. Walang ganang sabi ni ma'am. Nagmamadaling pumunta si Paris kay ma'am. At kinuha ang card at lumabas ng pinto. Mukha talagang pera. I look at my parents. My mom looks so worried while my dad is just calm and keeping a straight face. My mom walked towards me and handed me a paper. Puno ng pagtataka na kinuha ko ang papel at nalaman ko na sulat pala iyon ni Anya. Galing kay Anya. Hi my loves. Nakalis na ako sa oras na mabasa mo ito. I'm sorry that I have to leave you this way. Natatakot ako na hindi ka pumayag at pigilan ako. I'm going abroad. Doon ako mag-aaral. Sorry. I understand if you find another. If ever you fall for someone new. I love you, Harvey. I will find you again when the time is right. I heard my mom started crying. Ito pala ang problema. Nilamukos ko ang papel at napatingin ako sa kanila ma'am at dad. Ma'am, tell me where is Anya? Pinipigilan ko ang sarili ko. Gusto kong isipin na hindi ito totoo. Tama, hindi ito totoo. They were just pranking me. I don't know, Harvey. My mom said with tears in her eyes. We don't know where is Anya. Dugtong naman ni dad habang nakayakap kay ma'am. A long silence filled the room. It was the time I realized that what they were saying was true. Gumuho ang mundo dahil sa nalaman ko. Hindi pwedeng umalis si Anya.
Pinilit ko ang sarili ko at buong lakas na tumayo. Kahit na kumikirot ang sugat ko sa ulo. At hindi ko yon ininda. Tumayo ako at tumakbo papuntang pintuan. Pupuntahan ko si Anya. Ngunit hindi ko pa nabubuksan ang pintuan ay inawat na ako ni Dad. Naririnig ko na rin ang pag-iyak ni Ma'am. Stop, Harvey. Hindi ka pa magaling. Son, please calm down. Some of the words I heard from Ma'am and Dad, but I was just thinking of Anya. How can she do this to me? Nagpupumiglas ako at patuloy na pinipilit ang sarili ko na makalabas ng kwartong ito. I need Anya. She can't leave me. Nurse, nurse! My mom screamed and 2 nurses immediately came. I suddenly felt dizzy and drowsy and later I fell asleep. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako dahil narinig ko ang usapan ni Ma'am at ang doktor. Sakto ang sabi ng doktor na pwede na akong malabas. Mahanap ko pa si Anya. Posibleng hindi pa siya nakakaalis. Kahit saan naman siya naroon, hahanapin ko siya. Like what I said, she can't leave me. Son, good news, makakalabas ka na ng ospital. My mom said, I give only cold looks. Is it really good news, ma'am? I should find Anya. Lumabas na agad tayo ng ospital. Walang ganang sagot ko. Kailangan kong magmadali. Ayaw kong tuluyan na makaalis si Anya. I have a feeling that she's still here in the Philippines. But saan? Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni Ma'am nang magsalita na ako. Ma'am, please. Pinipigilan ko ang sarili ko na magalit. Ayokong may masabi akong masama kay Mama. Siguro ay wala namang kinalaman dito ang Ma'am ko. That's why I need to talk to Anya. But first, I need to find her. Tumango lang sa akin si Ma'am at lumabas na ng kwarto. Ako na lang mag-isa sa kwarto kaya hindi ko napigilan na ilabas ang emosyon ko. I cried out my tears. I still can't believe that Anya did this to me. She left without saying a word. Nakabalik na ang mom ko at sinabi niya na pwede na kaming makalis. Kinuha ko ang mga damit ko at nagpalit. Habang nasa loob ako ng banyo ay hindi ko mapigilan na mapatiing bagang dahil sa galit na nararamdaman ko ngayon. I even want to punch the mirror but I shouldn't do any mess right now. Instead of being angry, I should start finding Anya now. Nandito ako ngayon sa kwarto ko. Hindi ako basta-basta makakaalis dahil kapag nakita ko ni Ma'am ay hindi niya ako papayagan. I'm still waiting for the right timing. And after I left this house, I will fucking find my girl. I pick up my phone and dial my friend's number. I need her help, bro. Sagot ni Lucien sa tawag ko. Help me. I need to find Anya. Sabi ko habang minamasahe ang sentido ko. What? Anya is missing? Gulat na tanong sa akin ni Lucien. Huminga ako ng malalim. Hindi pa nga pala nila alam ang nangyayari. No, she left, I said. Napansin ko naman ang pagkagulat niya dahil sa sinabi kong iyon. Copy bro, tatawagan ko na lang sina Lick at Kai. After that, I turned off my phone. I took my bag and prepared the things that I needed. I may not go home for a few days while I'm finding Anya. Kapag bumalik ako ay siguradong hindi na ako paalisin pa ni Ma'am. Kailangan kapag bumalik na ako ay kasama ko na si Anya. Habang inaayos ko ang mga gamit ko ay may nakita ko. The letter Anya gave to me at my first day of being her classmate. Ang unang beses na tinawag niya akong bobo. Seeing the letter makes me miss her more. Bakit ba kasi siya umalis? I grabbed my phone. I dialed Anya's number. I'm so dumb not to think about it a while ago. Sana lang ay sagutin niya. My heart was beating so fast. Lalo na mag-ring iyon. Ibig sabihin lang ay hindi pa siya nagpapalit ng numero at may pag-asa pang makausap ko siya.
Maya-maya pa ay sinagot na niya yon. Hindi siya nagsalita kaya ako ang unang nagsalita sa aming dalawa. Anya, where the fuck are you? I said angrily. I can't fight my emotions. I feel angry that Anya left, but I feel sad because she's not with me. She tried to speak up but I cut her words. Shit, where did you go? School? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Ano? Iiwan mo na ako? You want to leave me? Nababaliw ako habang sinasabi yan. She left me because of that fucking school scholarship. She wouldn't said it to me. We can have to go to school together. Hindi niya kailangan ng scholarship. Kaya ko siyang pag-aralan. I will find you. You can't leave me. I will fucking find you, Anya. I said, and after that, the calling immediately ended. Did she really think she could hide from me? No. I will find her. In every fucking country. After that, I received Lucian text. Nasa meeting place na daw sila. Good thing. I wanted to find Anya so bad. Lalo pa ngayon na nakausap ko na siya. Narinig ko ang boses niya. Mas lalo niya akong ginigigil. Bumaba na ako at pinakiramdaman ang paligid. Siguradong tulog na ang mga kasambahay namin. Hindi ko alam kung tulog na ang mom ko. Sana lang ay pinagod siya ni dad ngayong gabi. Unlike mom, dad support me. Hindi niya ako pinigilan. He even said he will help me. Ang sabi niya ay lilibangin niya si ma'am. Sana lang ay gumana ang plano. Malaya akong naglalakad sa napakalawak na bahay namin. Gym light naman kaya kita ko pa rin ang daan. I don't have to worry about guards since my dad already told them to let me go out. Iba talaga si dad. Dahan-dahan kong binuksan ang main door. Naghintay ako ng ilang segundo at nang nakumpirma kong hindi napansin o na hindi na alarma ang mom ko, ay tinuloy ko na ang paglalakad papuntang gate. Nang makarating ako sa gate ay nakita ko ang 3 guard. Agad nilang binuksan ang gate at pinalabas ako. I went to the sad place where me and my friends will meet. Hindi naman ako nagkamali dahil nandun na sila. May dala rin silang sasakyan dahil hindi ko pwedeng dalhin ang sasakyan ko. Kaya si Nico ang nagdala ng sasakyan namin. Harvey, why you have to bother us this time? Nakakainis ka naman bro. Natutulog pa kami. I don't care. We need to find my girl. Tumingin ako sa lugar. It's still dark since it's only 3 a.m. and the place is so quiet too. If she's your girl, why did she leave? Pang-aasar pa ni Nico sa akin. Naniningkit naman ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Oh, Lucian is here. Why so quiet? Ikaw, Shan. May girlfriend ka na ba? Nico immediately moved and annoyed Lucian instant. Si Lucian kambal Lucian. Unlike his twin, Lucian is so quiet, not a playboy too. Stop, Nick, Lucian said. After he put up on his hood and went to sleep. Umalis na tayo. Nico did what I said. Tinignan ko naman ang phone ko at tinawagan si V. I'm sure she knows where Anya is. Maybe she will help me. She's the one who helped me before to get Anya's number. I'm telling the truth, Harvey. I don't know. I'm in Singapore right now. V denied. Liar. I know she's lying. Pinatay na niya ang tawag. Napahigpit ang hawak ko sa phone ko. Alam kong nagsisinungaling si V. Fuck, what the point of hiding Anya from me? It's all about the fucking school. Who's that girl, bro? Pakilala mo naman siya sa akin. Lucian said, that fuck? Inuna pa ang babae? Hindi ko na siya sinagot. Alam ko namang nagbibiro lang siya. He's still with his girlfriend. Kahit na toxic ang relationship nila, pathetic. Inumaga na kami. Hindi kami nakatulog. Patuloy lang kami sa paglibot ng lugar. Pati bahay ng mga kaibigan ni Anya ay pinuntahan namin. Pero lahat sila ay wala. Umalis daw. Pumunta rin kami sa bahay nila. Pero wala din doon ang mama niya. You said you called Anya last night, right?
We can trace her location through that call. Pwede natin siyang mahanap. Ginanahan ako dahil sa sinabi ni Kai, tamang-tama. We tried to call Anya again, but she didn't answer. Pero kahit ganon ang sinabi ni Kai ay pwede niya pa rin matrace ang lokasyon ni Anya. I can't trace the exact location, but I know where the device is at Las Piñas, Kai said while doing something with his laptop. It's okay, at least we're one step closer. Kanina pa kami paikot-ikot dito sa lugar na sinasabi ni Kai. Naglolo ko ang source niya. Kaya hindi ko namin alam kung saan ba talaga ang lugar. Kung saan ba ito sa Las Piñas. The fact bro, kanina pa tayo pabalik-balik dito. Reklamo ni Nico. Bro, there's two beautiful girls there. Look, biglang singit ni Lucian. Napatingin naman ako. Jackpot. Sila Jade at Vion. I knew it. V is lying. I'm sure they went to where Anya is right now. Just wait, Anya. Harangan mo ang dalawang babae. Utos ko kay Nico. Sinunod naman niya agad ako. Agad na hinarangan ni Nico ang dalawang kaibigan ni Anya. Nakita ko pa ang gulat sa mga mukha nila. Sinubukan din nilang tumakas pero naharangan na sila ng mga kaibigan ko. Singapore? I didn't know Las Piñas is Singapore right now. Sarkastikong sabi ko kay V. Hindi namin alam kung nasaan si Anya. Biglang saad ni Jade. Napaghahalataan na nandito talaga si Anya. Anya is not here, morons, V seriously said and showed Anya's phone. Nagulat ako sa ginawa niya. It's not true. I heard Anya's voice and I'm sure it's here. Now, let us leave, matapang na sabi ni V. Wala na kaming magawa at hinayaan silang makaraan. Nanatili ako sa pagkatulala. They trick us. Kai annoyingly said. Napakuyom ang kamay ko. Naloko nila kami. Mukhang pinagplanuhan ito ni Anya. Fuck it. Anya, why did you leave me?